3 taon na ang nakalipas, ginamit ko ang minanang lebadura ng pamilya. Ang baryo ng Qingxi na puno ng utang ay naging pinakamayamang baryo. Pero ang mga walang utang na loob na ito, pagkatapos yumaman, ay nagreklamo na ang aking bahagi ay masyadong mahal. Pinalayas ako sa baryo ng Qingxi. Pagkatapos umalis, pumunta ako sa isang nangungunang kumpanya ng alak. Ang ginawa kong pinakamahusay na orihinal na alak ay nangibabaw sa buong network. Mahirap makuha kahit may pera. Samantala, ang baryo ng Qingxi dahil sa paggamit ng makina ay nagdulot ng malubhang polusyon. Nabaon sa malaking multa. Ang dating pinakamayamang baryo ay naging katatawanan sa paningin ng lahat. Sulay, baliw ka ba? Eh? Ito ang batch na ito, ang pinakamahusay na batch ng lebadura. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Ano? Suriin ang itimong libro. Ang alak ng buong baryo ay gawa lahat gamit ang tubig bukal ng publiko mula sa likod ng bundok. Bakit sa bawat pagkakataon ay kailangan mong kunin ang 20% ng kita? Nakikinabang ka sa paghihirap ng baryo. Tama na yata? Ang 20% na iyon ay para sa pagbili ng mga halamang gamot sa bundok gastos sa paggawa ng lebadura. Araw-araw akong puyat para kontrolin ang temperatura na libre para sa inyo gumagawa ng teknikal na gabay. Wala man lang akong singil na kahit piso para sa aking paggawa, hindi ko kayo sinisingil. Madaling sabihin, ang tubig ay pag-aari ng komunidad. Yung kaunting damo sa bahay mo, ilang piso ba ang halaga noon? Sa palagay ko, ikaw ay dahil sa pagiging tapat namin. Inilalagay ang lahat ng pera sa sarili mong bulsa. Oo nga, ang paggawaan na ito ang lupa ay pag-aari pa rin ng baryo. Akala mo napakahalaga mo? Xiaowan, ha? Hindi ko naaalala ang nakaraan pero nagbago na ang panahon ngayon. Ang ganitong uri ng maliit na paggawaan ay humahad lang sa pagyaman ng buong baryo. Ipakilala ko sa inyong lahat. Mga kababayan, ako ang presidente ng Huiyuan Kumpanya ng Alak. Huiyuan Kumpanya ng Alak. Huwag kayong mag-alala. Basta ngayon kayo i-terminate ang kontrata sa babaeng ito. Agad akong magpapakilala ng German Fully Automatic AI Temperature Controlled Production Line. Hindi na kailangan ng kung ano-anong lebadura. Pindot lang ng buton, lalabas na ang alak. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Ang presyo ng pagbili, tataasan ko kayo ng 30%. Mula ngayon, wala na kayong gagawin. Humiga lang sa bahay at bilangin ang pera. 30% ang taas? At hindi na kailangang magtrabaho? Kapitan, palayasin na agad si Suwan. Narinig mo ba? Si Amuli ay may maraming high-tech at tunay na pera. Kung wala ang tubig ng baryo, ikaw Suwan ay wala kang kwenta. Tama. 3 taon ng pagsisikap ay parang pinakain ko sa aso. Dahil determinado na kayo na sumunod sa kanya, nirerespeto ko ang inyong kapalaran. Alis na ako. Mula ngayon, ang buhay o kamatayan ng baryo ng Qingxi ay wala nang kinalaman sa akin. Suwan. Sudakyang, anong ibig mong sabihin? Xiaowan, ikaw. Pwede kang umalis. Pero yung kahon na nasa PC mo, dapat iwanan mo. Ito ay minana ng aming pamilya, sulihim na reseta ng lebadura. Bakit ko ibibigay sa iyo? Bakit? Ikaw, sa aming baryo ng Qingxi na natili ng 3 taon, gamit ang aming tubig, kumain ng aming bigas. Kaya ang resipe na ito ay pag-aari na ngayon ng kolektibong baryo ng Qingxi. Ibiti ang kahon. Umalis ka na kung saan mo gusto. Huwag kayong mag-expect. Bakit pa siya kausapin? Kung ayaw niya sa mabuti, sama-sama na lang. Kayong mga walang utang na loob. Nakalimutan na ba ninyo kung paano kayo tinrato ng tatay ko? 3 taon na ang nakalipas, umaha sa Qingxi Village. Ang tatay ko, ang naglabas ng sinaunang lebadura na ito. Gabi-gabi siyang nasa pagawaan, tinuruan kayo ng isa-isa magluto ng alak at bayaran ang utang. Iniligtas ang mga walang kwentang buhay ninyo. Kayong lahat na naririto. Sinong pamilya ang hindi nakatanggap ng biyaya ng pamilya Su? Ngayon, para sa isang walang kwentang pangako ng isang manloloko, sinisira ninyo ang litrato ng tatay ko. Kinukuha ang pinaghirapan ng pamilya Su. Ang konsensya ninyo, kinain na ba ng aso? Kapitan Su, ang mga taong may malaking ambisyon ay hindi nag-aalala sa maliliit na bagay. Papasok na ang mga kagamitan. Kung wala ang recipe na ito, paano tayo yayaman? Patay na ang tatay mo. Kung nasa iyo lang ang recipe, sayang lang. Kailangan kumain ng buong nayo. Hindi mo na desisyon iyon. Kunin mo ang recipe para sa akin. Walang hiya ka! Sinong may lakas ng loob na galawin siya?
Nag-aalok ako ng 5 milyon na taunang sweldo at isang independent na paggawaan ng alak para sumali ka sa amin. Tinanggihan mo ako para sa mga taong ito. Master Su, ngayon nakita mo na, hindi sila karapat-dapat sa iyong pinaghirapan. 5 milyon? Nagmamayabang lang yata dahil sa kanyang mumurahing lebadura. Si Amo, sana wag kayong maloko ng babaeng ito. Isa lang siyang probinsya na gumagawa ng tradisyonal na alak. Ano ang alam niya sa paggawa ng alak? Kung gusto ninyong mamuhunan, tingnan ninyo ang Huiyuan Licor, ang inangkat naming automated production line mula Germany. Kung wala ang lebadura ng pamilya Su bilang kaluluwa, ang inyong ginagawa sa makina, hindi man lang karapat-dapat na panghugas ng kamay ko. Kayong mga bulag at mangmang. Ginagawa ninyong basura ang tunay na ginto at pilak, pero sa isang sinungaling ginagawa ninyong Diyos ng yaman. Dahil paulit-ulit ninyong sinasabi na ang recipe ni Suwan ay pag-aari ng lahat, ngayon ayusin na natin ang usapin. Ito ay isang kasunduan ng paghihiwalay. Bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng isang gold bar. Ngunit mula ngayon, si Suwan at ang kanyang minanang recipe ay wala nang kinalaman sa Qingxi Village. Sa hinaharap, kung magkaroon kayo ng problema, kahit magluhod kayo sa harap ng Yupin Group, huwag asahan na si Suwan ay tutulong sa inyo kahit kaunti. Napakaraming gold bars, pirmahan na dahil may makabagong kagamitan si Boss Lee. Kung sino ang hihingi ng tulong, hindi pa tiyak. Master Su, tapos na ang komedya, umalis na tayo. Maligayang pagdating, Chief Su. Chief Su, ito ang inyong 5 milyon para sa relocation. At ang Unlimited Research Fund Card, ang inyong pribadong opisina, ay handa na, katabi ni President Lee. Salamat, President Lee. Ang taong ito sa Yuping Group, ang pangunahing produkto ng alak, ibigay sa akin. Karapat-dapat ka. Dito, ang iyong talento ay lubos na igagalang. Tungkol naman kay Li Jiangguo, inutusan ko na ang legal department na alamin ang kanyang background. Isang tao na may hindi mabilang na mga issue sa pananalapi, isang may-ari ng pekeng kumpanya, pumunta sa Qingxi Village para manloko. Makikita ko ang mga panaginip ng mga taga-nayon. Si Kapitan at si Lazy pa rin. Ang tapang nila, tingnan nyo itong malaking makina, ang sosyal, kapag naisip ko na hindi na kailangan. Ang mukha ng babaeng iyon na si Suwan, nakahiga lang sa bahay, nagbibilang na ng pera, masaya ang puso ko. Tama, ito ang magdadala sa atin ng tunay na Diyos ng kayamanan. Anong lumang pampaalsa naman sa harap ng teknolohiya? Wala itong kwenta. See ya. Oo naman. Sinabi ko na sa inyo dati, kung wala si Suwan, mas marami tayong kikitain. Pumila ng maayos ang lahat. Maghanda para salubungin si Ginoong Lee. Maligayang pagdating, Ginoong Lee. Dinala ko na sa inyo ang makina. Sa kabilang bahagi ng kumpanya ko, may proyekto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Hinihintay akong pumirma. Hindi na ako magtatagal. Isaksak lang niyo ang kuryente pagdating ng mga sangkap. Ang perang ito, parang tubig. Dadaloy sa inyong mga bulsa. Ingat po kayo, Ginoong Lee. Kayo ang aming tagapagligtas sa Qingxi Village, parang pangalawang magulang. Kapitan, Lazy, halika dito, tingnan nyo. Ito, paano itong makina? Nagpapalabas ng itim na tubig. Kasalanan ito. Ito ang buhay ng ating nayon. Ang tubig ay nadumihan. Paano tayo mabubuhay sa inaharap? Tigilan na, patayin na ang makina. Kapitan, mali ang amoy nito. Sobrang nakakasulasok. Ang tubig na ito, nasayang na ba? Tama nga, kung dumihan ang banal na bukal, paano tayo makakagawa ng alak? Walang alam. Ito ang tinatawag na industrial production. Normal na paglabas. Bakit ka nag-alala? Kung marumi ang bukal, bahala na. Ang makinang ito ay kayang magbigay sa isang araw sa atin ng daan-daang libo. Anong uri ng magandang tubig ang hindi mabibili? Sinumang mangahas na patayin ang makina ay pumapatay sa kabuhayan ng buong nayon. Ako ang unang tututok. Tay, yaman na. Talagang yaman na. Ang makinang ito ay gumagawa ng alak. Parang pera printer. Ang dami ng produkto natin sa 2 araw. Ay katumbas ng dati ng si Suwan dito sa kalahating taon. Ang ilang malalaking kliyente sa Jiangnan ay pumila ng order hanggang sa susunod na buwan. Mula ngayon, hintay na lang tayong magbilang ng pera. Ang perang ito ang sarap hawakan. Kapag binuksan ang pera printer na ito, sino pa ang magmamalasakit sa lumang bukal kung worst case, ang buong nayon ay uminom ng mineral water? Ang dali lang kumita ng pera. Kapitan, dagdagan pa ang mga order. Plano ko sa katapusan ng taon na pumunta sa syudad at bumili ng bahay para sa anak ko ng buong bayad. Ginoong Lee, marami na ang naging alak at mataas talaga ang kita. Pero ang polusyon ay medyo nakakatakot.
Ang mga isda sa banal na bukal ay patay na lahat. Kung sakaling imbestigahan tayo ng gobyerno, Normal na pangyayari. Sa mga susunod na araw, magpapadala ako ng German expert para mag-adjust sa inyo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay tanggapin ang mga order ng nakapikit. Ang matatapang ay yumayaman. Ang mahihina ay nagugutom. sige, Ginoong Lee, tutanggap na kami ng marami. Bukas may 3 pang malalaking kliyente. Nagmamadali para sa produkto. Sige. Anong nangyari? Kanina lang ay maayos pa. Tingnan mo agad. Nakastock ang kapitan. Nakalock lahat. Ang screen ay puro banyagang salita at may pulang ilaw. Ano ang gagawin natin? Bukas, ang 3 malalaking kliyente ay kailangan pang ihatid. Nakasulat ito sa kontrata. Kung hindi maibigay, kailangan nating magbayad ng triple na penalty. Kahit ibenta tayo, hindi sapat. Walang malaking problema. Na-trigger ang self-protection ng system. Nalock na. Dilaya. Libilisan mong i-unlock yung libo-libong kilo natin. That na order, kailangan madaliin ang delivery. 1 araw na delay. Mababang karote tayo lahat. Pwedeng i-unlock. Pero 36,000 isang bag. Bayaran muna ang materyales na ito. Saka ko kayo paandarin ng makina. 36,000? Bakit hindi ka na lang magnakaw? Ang technical consultant, 100 lang kada tonelada. Ikaw, 1 bag ng pulbos, 36,000. Eh di wag kayong gumawa. Kung hindi nyo gagamitin ng materyales namin, permanenteng mailak ang makina. Wala kayong makukuhang kahit 1 patak ng alak. Ito ay panloloko. Ito ay fraud sa kontrata. Maniniwala ka bang tatawag ako ng pulis para arestuhin ka? Tumawag ka pagdating ng pulis. Dispute lang sa pera iyon. Pero hawak nyo yung libu-libong kilo na penalty. Bukas darating ang kliyente para kunin ang produkto. Kung hindi nyo mailabas, ang buong baryo nyo ay haharap sa demanda. Sasamsamin ang bahay at lupa nyo. Kailangan ko ng sagot. Kapitan, yung perang kakabigay lang sa atin kahit lahat ilagay. Hindi sapat para sa ilang bag. Mag-ipon tayo. Ibenta ang lahat. Kailangan bilhin. Kung hindi bibili ng materyales, walang alak na lalabas. Yung triple na penalty. Kakayanin nitong itulak ang buong baryo natin. Sabangin para magbayad. Mr. Zhang, Yupin Liquor Kumpanya, kamakailan ay naghahanda silang ilunsad ang isang top class traditional original brew na iimbita namin, ang pinakamahusay sa bansa, na Master Brewer. Ang kalidad ay tiyak na higit and sa lahat ng produkto sa merkado. Ito ay panloloko lang ng negosyante. Marami na akong narinig na ganyan. Natural na may tiwala ako sa kakayahan ni Ginoong Lee. Tiyak na maganda ang kalidad. Kaya ang eksklusibong karapatan sa Southeast Asia. Sana ay makipagpartner ako ng malalim kay Mr. Zhang para sa pangmatagalang panalo. Ginoong Lee, sa totoo lang, bahuli kayo ng 1 hakbang. Kalahating araw lang ang nakalipas. Na-assign ko na ang lahat ng kwota ngayong taon para sa Southeast Asian channels. Ensei Isang. Na parehong gumagamit ng traditional na pamamaraan na pagawaan. Ito ay 50 milyon na eksklusibong malaking order. Aling kumpanya ng alak ang pumasa sa paningin ni Mr. Zhang. Katuwaan lang, isang lugar na tinatawag na Qingxi Village. Yung kanilang kapitan na si Sudakyang ay tiniyak sa akin na ipinangako niya sa loob ng 3 araw. Ang unang batch ng mataas na kalidad na original brew ay maihahatid ng buo. Nakita kong makatwiran ng presyo, kaya nagbayad ako agad ng down payment. Mr. Zhang, sabi nyo, nangako ang Qingxi Village sa inyo na maihahatid ang unang batch ng original brew sa loob ng 3 araw. Nilagdaan nila ang kontrata. Bakit, Master Su? Sa tingin nyo ay may problema? Yung banal na bukal ng Qingxi Village ay nangangailangan ng hindi bababa sa 25 araw para makumpleto ang unang yugto ng saccharification at fermentation. Ang paggawa ng alak sa loob ng 3 araw ay posible lamang kung magdadagdag ng malakas na chemical catalyst at industrial flavorings na lason sa bituka. Mr. Zhang, ang inyong pinag-ipunan sa kalahati ng inyong buhay na karangalan at kayamanan ay masisira lahat. Maghanda ng pinakamahusay na quality inspection team at pumunta sa Qingxi Village. Totoo ang sinasabi mo. Qingxi, imposibleng magkaroon ng magandang alak sa loob ng 3 araw. Mahigit 10 taon na akong nagtitimpla ng alak, katangian ng bukal, panahon ng pagbuburo, pinakamababa sa proseso. Mas alam ko ito kaysa sa sinuman. Ang 3 araw na mabilis na paggawa ay kemikal na matapang na alak lamang. Ang galing naman ni Sudakyang. Naglakas loob kang lokohin ako ng ganito. 50 milyong piso na order. Kung may mangyaring problema, ang buong Southeast Asia region ko ay babagsak. Mr. Zhang, bagamat mahalaga ang down payment, ang reputasyon ng inyong brand at ang kaligtasan ng inyong buhay at ari-arian ay mas mahalaga. Ihanda agad ang sasakyan. Abisuhan ang quality control team. Pumunta na tayo ngayon sa Qingxi. Master Su, maraming salamat sa paalala ngayong araw. Kung totoo ang iyong sinabi, may utang ako sa iyo. Kapitan, ang pulbos na ito ay 36,000 bawat pakete. Inilagay natin lahat ng ating ipon dito. Kung hindi pa rin tayo makagawa ng alak, tumahimik ka, umiikot ang makina, dagdag na ang pulbos. Paano hindi magkakaroon ng alak?
Ano ba talaga ang ayaw mo? Tama si tatay. Mr. Lee, hindi nanloloko ang kagamitan. Bukas, siguradong makakapaghatid tayo kay Mr. Zhang. Para ipagdiwang ang ating malapit ng kayamanan. Masama. Tito Dakyang, sira lahat ang alak. Amoy mabahong tubig lahat. Bilisan mong buksan ang pinto. Ano ito? Anong klaseng bagay ito? Lahat ay ipa ng pagkain. Tapos na. Lahat ay tapos na. Perahan ko. Hindi mo ba sinabing sigurado ito? Ito ba ang German equipment na sinasabi mo? Bayaran mo, Sudakyang. Ibinalik mo sa amin ang pera ng mga sangkap na ininvest namin. Ibalik mo sa amin. At ang down payment ni Mr. Zhang. Gusto mo bang lamunin lahat? Tumahimik kayong lahat. Problema sa kagamitan. May problema sa kagamitan ni Mr. Lee. Tama, wala kaming kinalaman diyan. Kami rin ay biktima. Noong una, kayong dalawa ang nagpalayas kay Suwan. Ngayong may problema, gusto ninyong iwasan ang responsibilidad. Walang paraan. Assistant Leo, ha? Oo, maayos ang lahat. Nagmamadali kami sa production. Produksyon? Wala. Sira lahat ang alak. Niloko kayo ng mga su. Mr. Zhang, pakinggan ninyo po ang aking paliwanag tungkol sa kagamitan. Ang kagamitan ni Mr. Lee ay may maliit na problema. Makakaya naming ayusin ito agad. Ayusin? Akala mo ba 3 taong gulang ako? Ipinag-utos ko na imbestigahan ito. Ang inyong tinatawag na German equipment ay peking tarak lamang ng lokal na lipas na produkto. Ang Li Jiangguo na iyan ay isang lubos na manloloko. Assistant Liu. Village Chief Su, ito ang aming departamento ng Liga na gumawa ng termination notice. Ayon sa kontrata, dahil hindi ninyo magampanan ang kontrata, nagbigay kayo ng ganap na hindi kwalipikadong produkto. Ito ay isang pangunahing paglabag. Opisyal naming kinakansela ang order na 50 million. Hindi pwede. Mr. Zhang, bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ngayon, kailangan ninyong ibalik ng buo ang 10 milyon na deposito at bayaran ang nakasaad sa kontrata. Dobleng multa sa paglabag, kabuuang 30 milyon. Ang aking legal team ay makikipag-ugnayan sa inyo bukas ng opisyal. Umalis sa maruming lugar na ito. Ayaw kong manatili ng kahit isang segundo pa. Ang aking pera, ang aking ipon sa buong buhay. Wala na lahat. Sudakyang, ibalik mo ang pera ko. Sinira mo kaming lahat. Ang pera ko. Hindi ako dayain ni Mr. Lee. Tatawagan ko siya. Tatawagan ko siya ngayon. Ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off. Manloloko, lahat sila ay manloloko. Sudakyang, kayo ni Li Jiangguo ay magkasabwat. Ikaw. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Nalinlang din kami. Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan mong ilabas ang aming pera. Oo, may pera ang pamilya niya. Wasakin ang bahay niya. Kunin ang mga bagay-bagay para bayaran ang utang. Mr. Lee, ang unang batch ng Wanyang na alak ni Master Su, kahapon, wala pang 1 oras. Lahat ay naubos na. Ngayon, sa black market, umabot na sa 3 beses ng orihinal na presyo. Lahat ng mga top private clubs, ang mga high-end wine sellers ay halos. Binubomba ang aming marketing department ng mga tawag. Lahat ay nagtatanong kung kailan ang susunod na batch. Kailan ito lalabas? Inaasahan ko na. Ito ay karma. Kami mismo ang nagtaboy sa Diyos ng kayamanan ng nayon. Noong una, ang tatay ni Xiaowan, noong buhay pa, sinabi, ang tubig ng ating Qingxi Village ay ang buto, ang husay ng pamilya Su at ang wine starter, ang kaluluwa. Alak na walang kaluluwa. Alak na walang kaluluwa. Iyon ay tira-tirang pagkain. Paano namin? Nabulag tayo sa pera. Tingnan mo ito. Itong kumpanyang ito, dati ay ang Qingxi Village. Pinakamalaking distributor. Nag-order lang sila ng 3 milyon na trial order. Pasensya na po, Ginoong Wang. Ang kwota ng Wanyang para sa quarter na ito ay talagang nabook na lahat. Sa susunod na batch, kami ay agad kang aabisuhan. Ginoong Lee, naiintindihan ko. Pero ang kay Master Su ay limitado ang kapasidad. Ang tradisyonal na paggawa ay talagang hindi mapapabilis. Ma'am Suwan, ako ito, ang apprentice na si Xiao Yue. May kailangan ka ba? Pakiusap, tulungan mo kami.
may malaking problema sa barangay. Si Li Jiangwo, ang demonyong iyon. Tumakas ang manloloko. Ang alak na ginawa gamit ang bagong kagamitan ay naging tubig na mabaho lahat. Gusto ni Ginoong Zhang na magbayad kami ng 30 milyon. Ngayon, walang kinabukasan ng lahat. Ma'am, talagang alam naming mali kami. Si Ginoong Wang at ang iba pa ay nagsisisi araw-araw. Sinasabi nila na nabulag kami ng kasakiman, na ikaw na ang Diyos ng kayamanan ay pinalayas nila. Ito ang sarili ninyong pagpili. Ginoong Li, Sabi, si Li Jiangguo ay hindi talaga ang presidente ng Hui Yuan Liquor. Isa lang siyang sa timog ng mga probinsya, isang profesional na manloloko na gumagala. Gamit ang parehong paraan, nandaya na siya sa ilang mga negosyo sa baryo. Kinuha niya ang advance payment ng Qingxi Village para sa lahat ng sangkap at deposito ng kagamitan. Hindi bababa sa 1 milyon. Tungkol naman sa ibinenta niya sa baryo, ang di umano'y kagamitan mula Germany, pinapatingnan na namin sa eksperto. Isang tambak lang ng may peking tatak na mga lumang produkto ng lokal. Hindi man lang katumbas ng presyo ng scrap metal. Ngayon, nasa ibang bansa na siya. Mahirap na siyang habulin. ang Qingxi Village ay malamang na dumanas ng malaking sakuna. Mga walang kwenta. Ako, si Zhang, ay nasa negosyo ng kalahating buhay. Ngunit nadaya ng isang grupo ng mga mangmang. Na mga taga-baryo. Ginoong Zhang, naumpisahan na namin ang legal na proseso para sa kabayaran. Sina Su Daqiang at ang iba. Ang pera ay maliit na bagay. Hindi ko matanggap ang kahihiyan na ito. Ang hinahanap kong magandang alak sa kalahating buhay ko, ang lasa na iyon, ay tiyak na ang pinakamasarap na ininom ko, pinakadalisay at pinakatunay. Paano naman ito nanggaling sa gayong baryo? Ginoong Zhang, tungkol sa magandang alak, sa merkado kamakailan may lumabas na hit na produkto na tinatawag na Wanyang, gawa ng Yupin Group. Ngayon ay sobrang mahal na. Sinasabing ang aroma at lasa ay umabot sa hindi pa nararanasan na antas. Ang produkto ng Yupin Group ay walang iba kundi industrial na linya ng produksyon. Anong sorpresa ang maidudulot? Pero sa industriya, kumakalat ang balita na ang punong tagagawa ng alak na ito parang ay may apelyidong Su din. Ginoong Zhang, sa pamamagitan ng maraming koneksyon, mula sa isang kolektor ay nakabili ng mahal na bote ng Wanyang. Ngayon, walang stock sa merkado. Sinasabing bawat patak ay isang kayamanan. Buksan mo na. Ang bango na ito ang bango. Eksaktong pareho. Ito ang lasa. Malinamnam, matamis at malinis. Sunod-sunod na lumalalim. Sa dulo ay natutunaw sa dila. Isang mahaba at matamis na aftertaste. At ang kagat na natikman ko noon ay walang pinagkaiba. Mali ang hinanap kong tao. Ang tunay na master ng paggawa ng alak ay wala sa Qingxi Village. Ihanda ang sasakyan. Pumunta sa Yupin Group. Gusto kong personal na makita. Mr. Lee, tawag ni Mr. Zhang. Sabi niya, gusto niya kausapin kayo ng personal. Sabi niya, may napaka-apurahang bagay. Ilipat mo. Mr. Lee, ako ito, si Lao Zhang. Nagkamali ako ng napakalaki. Naloko ako ng mga manloloko mula sa Qingxi Village. Nalinlang ako. Dapat noon pa ay pinili ko na makipagtulungan sa inyo. Ako po ay sa tunay na Master Su humihingi ng tawad. Mr. Zhang, sobra naman kayo. Hindi naman, Mr. Lee. Dapat niyo akong bigyan ng pagkakataong humingi ng tawad ng personal. Narito na ako ngayon sa daan, papunta sa inyong kumpanya. Sana po ay pumayag kayo na makita si Master Su. Magandang araw. Ang apelyido ko ay Zhang. May appointment ako kina Mr. Lee at Master Su. Mr. Zhang, ang aming Mr. Lee at Master Su ay nasa meeting room na at naghihintay sa inyo. Sundan mo ako. Master Su, ako ay bulag at hindi nakilala ang dakilang tao. Napagkamalan ko ang peke bilang tunay. Muntik ko nang mapalampas kayo ang tunay na pambihirang alak. Mr. Zhang, ang malaking regalong ito ay hindi namin kayang tanggapin. Noong una, pinili ninyo ang Qingxi Village. Siguro ay pinag-isipan ninyo ng mabuti. Sabi nga ng kasabihan, kapag may pagkakamali, dapat aminin. Kapag pinarusahan, dapat tanggapin. Ang pagdating ko ngayon ay dala-dala ko ang pinakamalaking katapatan upang makipagtulungan, Master. So, alam ko na ngayon na walang salita ang makakapantay ng tunay na pagkilos. Ito ay isang bagong panukalang pakikipagtulungan. Nais kong sa presyong mas mataas kaysa sa merkado ng 50%, pirmahan ang Wanyang para sa susunod na 10 taon, eksklusibong ahensya sa buong bansa. Lahat ng aking mga channel, libo-libong mga nangungunang tindahan ay maaaring maging display ng inyong mga produkto. Pwede ang partnership, ngunit kailangan ng formal na abiso. Pero may isa akong kondisyon, sino man na may kaugnayan sa Qingxi Village o kay Su Daqiang ay hindi dapat lumitaw sa inyong listahan ng benta. Dito ang malaking problema. Nangungunang negosyante ng alak, si Ginoong Zhang bagong direksyon, gumagastos ng libo-libo, eksklusibong kontrata sa Yupin Group, punong master ng paggawa ng alak, Su Wan. Talagang si Xiaowan, sabi sa balita. Si Ginoong Zhang ay hindi lang pumirma 10 taong kontrata sa kanya, idinagdag pa ang Qingxi Village sa blacklist ng pagbili. Tapos na tayo. Su Daqiang?
Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito ang dinala mo sa atin, magandang buhay. Sinira mo ang buong baryo. Ikaw ito, bulag sa kasakiman. Pinilit mong paalisin si Xiaowan. Ngayon, siya ay naging isang importanteng tao. Tayo naman ay naging katatawanan ng buong mundo. Sinabi ko na sa inyo noon pa, ang tubig sa bundok ay mabuti. Pero kung wala ang pampaalsa ng pamilya Su, ito ay ordinaryong tubig lang. Ayaw ninyong maniwala. Naniniwala na ba kayo ngayon? Oo, ito ay ang pampaalsa. Naalala ko na, dati sinabi ni Xiaowan, ang pampaalsa ng kanilang pamilya ay isang kayamanan na ginagawang ginto ang bato. Tama. Kung magkakaroon lang tayo ng pampaalsang iyon, tayo mismo ay makakagawa ng masarap na alak. Lightsea, hindi natin pwedeng hayaan itong matapos. Tay, sa puntong ito, ano pa ba ang magagawa natin? Narinig mo ba ang sinabi nila kanina? Ang pampalsa. Si Suwan ay nasa ganoong posisyon ngayon dahil sa kanyang lihim na pampalsa. Ginawa ito mula sa mga butil at tubig ng ating baryo. Bakit siya lang ang mag-isa? Dapat ito ay pag-aari ng baryo. Ngayon, kukunin lang natin ito. Tay, ibig mong sabihin, Humanap ka ng ilang mapagkakatiwalaang kasama, gumalaw ng mabilis. Ngayong gabi, pumasok kayo sa Yupin Group at nakawin ang pampaalsa ni Suwan. Kapag nasa atin na ito, makakabawi tayo. sige, Tay, huwag kang mag-alala. Direktor? Lee, nalampasan na nila ang pangatlong patrol post natin patungo sa core experimental zone na direksyon. Lahat ay nasa iyong inaasahan. Abisuhan ang security B team sa Gate A, maghanda, hayaan silang lumapit nang maamoy nila ang alak. Kuya Lei, siguradong dito na. Ang pintong ito ay mukhang mahal. Tigilan ang daldal, magtrabaho na. Ang mga bagay sa loob ay hindi mabibili ng salapi. Basta buksan mo itong pinto para sa akin sa ilang henerasyon natin, hindi na kailangang mag-alala. Mga Ginoo, may hinahanap ba kayo? Sino kayo? Galawin ninyo ako. Bitawan mo ako. Ang tatay ko ang kapitan ng Qingxi Village. Hindi ninyo kayang galawin. Kopyahin ng surveillance video ipadala sa lahat ng taga Qingxi Village. Bilis tingnan ang group chat. Hindi ba ito si Lei? Nagnakaw siya. Ang lugar na ito ay Yupin Group. Nagnakaw siya ng mga gamit ni Xiaowan, itong pamilya ni Su Dakyang. Hindi lang tayo sinira. Gagawin din na sirain si Xiaowan. Su Dakyang, buksan mo ang iyong mga mata ng aso at tingnan, ito ang magaling mong anak. Hindi iyan, si Lei. Gusto mo pa bang magdahilan? Nabulag kami sa pagtitiwala sa iyo. Naubos ang aming kayamanan. Ikaw naman, pagkatapos ay pinaalis mo ang anak mong maging magnanakaw. Gusto mo bang tayong buong Qingxi Village magkaroon ng reputasyon bilang magnanakaw? Paano kami naniwala sa inyo noon? Sa mga salita ng mag-amang iyan na tila cute. Ang tunay na Diyos ng yaman ng aming baryo ay pinalayas. Tapos na lahat, nasira ang reputasyon ng baryo sa darating na panahon. Paano pa tayo makakalabas at haharap sa mga tao? Tayo. Iyo Wang, napakainit ng araw. Kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Ngayon, kahit narito si Guisan, kailangan nating ipaalam kay Xiaowan ang ating taos-pusong intensyon. Xiaowan, Gusto mo bang huminto? Hindi. Pagmaneho. siya ay hindi nagpapatawad. Tara na, Tio Wang tayo. Umuwi na muna tayo. Nakatayo dito Ate Xiaowan, hindi rin tayo makikita. Sudakyang si Tio Wang at sila ay hindi pinansin ni Suwan. Tatay, ano na ang gagawin natin? Ang buong baryo ay tinuturing tayong kaaway. Hindi na matiis ang ganitong buhay. Hindi na kaya. Hindi ako masaya. Si Suwan ay hindi rin magiging masaya.
Akala niya nakasakay siya sa mataas na sanga. Ay okay na ang lahat. Pero gusto ko siyang hilahin pababa mula sa langit, bagsak na durog-durog. Sino yan? Ako taga Qingxi Village. Gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Anong kailangan mo sa akin? Hindi ako gagawa ng negosyong lugi. Siya ngayon ay paborito ng Yupin Group. Ang pangalan ay Suwan. Gusto kong ikalat mo ang balita, sabihin na ang kanyang alak para sa lasa ay may sobrang industrial additives na kakasama sa katawan at saka ninakaw ang kanyang recipe. Hindi ito namana. Ito medyo kawili-wili. Pero walang ebidensya. Walang maniniwala. Hindi problema ang pera. Gusto ko lang siyang mapahamak at mawalan ng puri. Hoy Master Su, si Mr. Wang mula East China. Sabi niya, ipagpaliban muna ang second batch order. 3 distributor mula South China. Nag-aalangan din. Sabi nila, may chismis sa merkado na ang ating rice wine starter ay industrial blend. Nalaman na ba kung sino ang gumawa? Ang IP ay galing sa ibang bansa. Matalino sila. Padala ang quality report at ang kumpletong video ng proseso ng paggawa ng alak sa lahat ng partners. Sapat ba? Kung hindi sapat, hayaan si Mr. Zhang na magsalita. Mr. Zhang, mabilis kumalat ang chismis. Dapat ba tayong? Maghanda ng sasakyan. Mag press conference. Ngayon, Tingnan natin, sino ang may gana na galawin ang alak na gusto ko? Mr. Zhang, ano ang tingin ninyo sa chismis sa merkado? Ako si Zhang, gumagawa ng alak sa loob ng 30 taon. Ang dila ko ang pinakamakapangyarihang detection device. Ang quality report ay inilabas ng pambansang autoridad. Lahat ng indicators ay mahusay. Ito ang tradisyonal na paggawa ng alak ni Master Su, ang full process video mula sa paggawa ng starter hanggang fermentation. Bawat hakbang ay may ebidensya. XXCTX Bureau. Ang aming kumpanya ay nagtalaga ng legal team sa lahat ng nagkalat ng chismis. Magsasagawa ng legal na aksyon. Sino ang mangahas na siraan si Master Su ay kalaban ng buong business circle ko. Mga kaibigan, ang Yupin Group ay magpapakita ng bago nitong mukha sa inyong lahat. Tawag mula sa marketing department. Lahat ng nag-aalangang distributor ay kusang nag-apply para mag-renew. Inaasahan, Ang ginawa ni Mr. Zhang ay mas epektibo kaysa anumang advertisement. dahil ang sinabi niya ay totoo. President Lee nalaman na ang pinagmulan ng lahat ng chismis ay tumutukoy sa isang pinuno ng mga troll sa internet na si Dao, at ang nag-transfer ng pera sa kanya ay si Su Dakyang Dao. Ito ang bank statement mula noon at ang kanilang chat records. Ipadala ang mga ito sa Qingxi Village sa bawat cellphone ng mga villager. Ito ay ang transfer record ni Sudakyang. Ilang beses ba itong cutie na ito? Noong pumunta tayo kay Xiaowan, binayaran niya agad ang manira sa kanya. Ginamit pa niya tayo para kamuhian si Xiaowan. Sinira niya ang mukha ng buong nayon na ubos na Sudakyang. Lumabas ka. Buksan mo ang iyong mata at tingnan mo. May hiya ka pa ba na maging kapitan namin? Ikaw at ang iyong anak, ilang beses pa kayo mapapahiya? Ito ay peke. Si Xiaowan na cutie ay nag-set up sa akin. Tama na. Sudakyang. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagsisisi. Ikaw ang nagtulak sa amin. Buong Qingxi Village sa apoy, humingi ng tawad sa buong nayon. Bayaran ang aming mga pinsala. Bitawan mo ako. Gusto niyo bang magalsa? Kapitan pa rin ako. Kapitan, hindi ka karapat-dapat. Ginoong Lee, nakipag-ugnayan na sa 3 supplier ng raw materials sa upstream. Pumayag sila na ibigay lang sa atin. Ang tradisyonal na paggawa ng alak ni Suwan, kahit gaano kahusay, hindi pa rin mawawala ang bigas. 3 beses kung tataasan ang presyo ng ingredients, tignan natin kung paano siya makakayanan. Yung Yupin, baka. Kahit gaano kalaki ang Yupin, hindi rin sila makakapagtanim ng sariling bigas. Ngayon puputulin ko ang lifeline niya. Ginoong Lee, Master Su, may problema sa market ng raw materials. 3 pangunahing supplier, biglang nagtaas ng presyo ng tripla. Sabi nila, may pumutol ng supply. Sino ang gumawa? Nahanap na si Li Jiangguo. Palihim siyang umuwi ng bansa. Ganyan lang ang kakayahan? Kilala mo ba ang mga nagbibigay ng ingredients? Hindi ko kilala. Pero kilala ni Ginoong Zhang. Ginoong Zhang, sana ay maasahan kita. Huwag po kayong mag-alala, Master Su. 30 taon na akong gumagawa ng alak. Wala akong ibang marami, pero marami akong supplier. Laozhou, ang basehan ng bigas sa Northeast, magkano ang kaya nilang supply? Lahat ay sa regular na presyo, kahit magkano ang kailangan ng Yupin, ibibigay.
Ginoong Lee, masama ang balita. Sa Yupin, walang epekto sa kanila. Sa Northeast, sila kumuha ng bigas sa regular na presyo. Ano? Paano naging ganito kabilis? Ginamit ni Ginoong Zhang ang lahat ng channels sa buong bansa. Ang stock na tinipon natin. Lahat na bulilyaso. Suwan, Ginoong Zhang, hindi pa tapos ang laban natin. Ginoong Zhang, isang pampublikong pahayag sa buong industriya, inihanda na. Ipadala, simula ngayon, lahat ng channels sa pangalan ko. Bawal habang buhay ang pakikipag-ugnayan sa Qingxi Village sa sinumang individual na negosyante. Hindi ba ito masyadong matindi? Kung paano nila ginawa kay Master Su, hindi mo ba naaalala? Ipadala na. Kung hindi gagawin ni Ginoong Zhang, hindi rin namin gagawin. Uy, ang order mula sa Qingxi Village kanselahin lahat. Tama, permanenteng kanselahin. Alisin ang Qingxi Village mula sa listahan ng mga supplier. Ngayon na agad. Kuya Tay, mura ang alak na ito. Genuine mula sa Qingxi Village. Gusto mo? Wag. Nagutos na si Ginoong Zhang. Sino ang maglalakas loob na bumili ng inyong alak? Malas. Wag na kayong magbenta. Naka-blacklist na tayo sa buong network. Wholesalers at distributors. Wala ni isa ang tumanggap. Wala na. Talagang tapos na. Sudakyang may utang na hindi binabayaran ang pabrika na ito. Nanalo ng pambansang parangal ngayong taon, ang Top Gold Award sa alak ay Wanyang Punong Brewer Suwan. Pumunta ka na. Karapat dapat ka. Master Su, magsalita po kayo ng ilang salita. Itong baso ng alak, ginawa gamit ang reseta na ipinamana ng aking ama. Gusto kong pasalamatan ang dalawang tao. Ang una ay ang aking ama. Itinanim niya ang sining sa puso ko. Ang pangalawa, pangkalahatang tagapamahala Li Yuan. Noong wala akong mapuntahan, siya ang nagbigay sa akin ng pinakamataas na respeto at pinakamagandang entablado tungkol sa iba pa. Wala nang dapat sabihin. Master Su, gusto naming pumirma ng eksklusibong ahensya. Master Su, kayo na ang magtakda ng presyo. Handang magbayad ng 50 million bilang advance. Siya nanalo ng Gintong Award. Sinabi niya kanina ang pinagpapasalamatan ay si GM Lee. Hindi man lang binanggit ang ating baryo. Tayo ang may kasalanan noong ginawa natin iyon sa kanya. Blind spot ng CCTV. Lampas doon ay ang lab. Dala mo ba ang gamit? Malakas na corrosive. Siraiin lang ang yeast. Huwag gumalaw. Tayo. Sino ang nag-utos sa inyo? Magsalita ka? Walang nag-utos. Walang nag-utos. GM Lee, nahanap na. Itago mo ito ang ebidensya. Ginagawa lang namin ang inutos sa amin. Ushirwan, ang buhay nyo ay nagkakahalaga lang ng 500,000. Tumawag ng pulis krimen ng sadyang pagsira ng ari-arian. Sapat na iyon para ilang taon sa kulungan. Opo. GM Lee, ang mga ebidensyang ito sapat na para makulong si Lee Jiangguo. Hindi lang iyon, ang perang dinala niya dati mula sa Qingxi Village panloloko sa negosyo, sabay-sabay nating kalkulahin. At si Sudakyang? Wala munang madalian. Isa-isa lang. Pwedeng na tayong manghuli. Li Jiangguo pinaghihinala ang panloloko sa negosyo. Illegal na pag-iipon ng pondo, sadyang pagsira ng ari-arian. Ito ang lahat ng ebidensya. Record ng pagpapadala ng pera, peking kontrata, at pag-uutos. Chat record ng pagsira sa laboratorio. Kumpleto ang chain ng ebidensya. Sapat na ba? Agad na mag-file ng warrant of arrest. Lee Jiangguo, pinaghihinala ang maraming economic crime. Naabisuhan na ang lahat ng port airport at train station. Lahat ng bank account sa pangalan niya na freeze na. Amo Lee, lahat ng account na freeze na. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Alam ko. Inilabas na ang warrant of arrest online. Ano ang gagawin? Alice, ngayong gabi na tayo aalis. Kontakin ang smuggler. Pumunta sa Southeast Asia para magtago sandali. Suspect na kriminal. Si Lee Jiangguo ay wanted na sa buong bansa.
Hinihimok ng pulisya ang mga mamamayan. Magbigay ng impormasyon. Kayo ay formal na. Ngayon, tinipon ko kayo para sa isang bagay. Alisin si Su Dakyang bilang kapitan ng barangay, itaas ang kamay kung sumasang-ayon. Matapos ang boto ng asembleya ng mga residente, inaprubahan ng bayan. Simula ngayon, bawiin ang pagkakaposisyon ni Su Dakyang bilang kapitan ng barangay Chingsi. Umalis na. Huwag makipag-usap sa ganyang tao. Nakakainis. Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? 20 taon akong naging kapitan. 20 taon. Paano nangyari? Paano nangyari na umabot tayo sa ganito? Jiangguo, ikaw ba yan? Bilisan mo, umakyat ka na. Ako. Li Jiangguo, arestado ka na. Pakawalan mo ako. Mali kayo ng tao. Ang warrant ay naipost na sa buong bansa. Sa tingin mo, makakatakas ka? Li Jiangguo, ang ebidensya ay nandito na lahat. Aamin ka ba o hindi? Amin ako. Paano kayo nagtulungan ni Su Dakyang? Binigyan ko siya ng pera. Tinulungan niya akong paalisin si Suwan para mamonopolyo ko ang alak sa Qingxi Village. Ang kagamitan ay peke. Ang presyo ng pagbili ay peke. Ang halaga ng mga sangkap ay minarkahan ko. Aamin ko lahat. Ang suspect na si Li Jiangguo ay nahuli sa lambat ng batas. Umamin tungkol sa pagsasabwatan sa Qingxi Village kasama ang dating kapitan na si Su Dakyang ng lahat ng pandaraya sa mga taga-nayo. Kaya pala, mula sa simula ay panloloko lahat. Ginawa tayong kasangkapan ni Su Dakyang at pinalayas pa natin si Xiaowan. Tayo mismo ang sumira ng ating kabuhayan at sinira pa natin ang isang taong tunay na nagmamahal sa atin. Mga kababayan, nakita ninyo na ang katotohanan. Ngayon, isa lang ang daan para sa atin. Ang buong baryo ay lalapit kay Xiaowan para humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagyuko. Xiaowan, yumuyuko kami sa iyo. Hindi ba iyong nasa balita ang Qingxi Village? Narinig ko pinalayas nila si Xiaowan. Ngayon ay nagsisisi sila. Mga manunood, nandito ako ngayon sa harap ng Yuping Group Building. Ang mga taga Qingxi Village ay nakaluhod at humihingi ng tawad. Xiaowan, ang buong baryo ay nandito na. Lumabas ka at tingnan mo kami. Nakaluhod na sila ng 40 minuto. Dumating na rin ang media. Hayaan silang lumuhod. Hindi ba baba para makipagkita? Noong ako ay lumuhod at nagmakaawa sa kanila, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Xiaowan, sa wakas, pumayag ka nang makita kami. Tumayo ka. Kung hindi ka pumayag na bumalik, hindi kami tatayo. Eh di manatili kayong nakaluhod. Master Su, talagang alam naming nagkamali kami. Alam kong nagkamali kayo. Noong dinala ni Sulay kayo, sinipa ang pinto ng bahay ko ng tarangkahan ng paggawaan. Sinabi ninyong kumikita ako ng maruming pera. Ang mga banga ng alak binasag ninyo ng pira-piraso. Sinabi ninyong ang aking pampaalsa ay walang halaga. Kinuha ninyo ang aking pampaalsa. Ibinagsak ninyo ang larawan ng aking ama. Ang kanyang litrato tinapakan ninyo sa putikan. Naisip ba ninyo ang araw na ito? Ako si Tito, pasensya na. Paumanhin sa iyong ama. Ang kapalaran ng Qingxi ay walang kinalaman sa akin. Hindi na babalik. Mga mamamayan ng Qingxi ay nagsasagawa ng regular na paghingi ng tawad. Ginoong Sang, lumaki na ang isyong ito. Ang opinion online ay nahati sa dalawa. Maglabas ng pahayag. Ang nilalaman ay, Buong puso kong sinusuportahan si Master Su. Bukod pa rito, makikipag-ugnayan sa asosasyon ng industriya, itaas ang antas ng pagbabawal. Anumang kumpanya o individual na maglakas loob na tumulong sa Qingxi, lahat ay wawakasan ang pakikipagtulungan. ito, hindi ba sobra? Sobra. Noong una sila ay kung paano nila tinrato si Master Su. Ang ginagawa ko ay hindi sobra kahit kaunti. Ipadala. Uy, ang order ng maliit na negosyante sa Qingxi, kanselahin. I-blacklist ang Qingxi, permanente. Sa oras na ito, tumulong sa Qingxi ay sumasalungat kay Ginoong Tsang.
Sino ang makakatiis? 26. Nagdesisyon ang aming kumpanya, DELL 26. Kinakansela ang pakikipagtulungan sa inyong kumpanya. Lahat ay umatras. Lahat ng pamumuhunan ay umatras. Si Ginoong Tsang ay naglabas ng pahayag. Sino ang may lakas ng loob na tumulong sa atin? Tanggapin na natin ang kapalaran. Tapos na ang lahat. Kaya ba ito? Hindi ka naman natuto kay Suwan. Sa tingin ko, mahigit 10 taon na siyang nagtitimpla. Hindi naman siguro magiging masama. Ibig sabihin, bigas at levadura lang. Kapag naibenta, pera na yan. Bahala na. Kapatid, tunay na alak ng Qingxi Village. Tradisyonal na paraan. Mura lang, 100 piso bawat bote. Iba ang lasa nito. Bagong timpla. Hindi pa ganap na luma, pero malakas ang tama. Tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Su Dakyang, ano ang pinainom mo sa kanya? Alak lang naman. Kung may mangyari sa kapatid ko, kukunin ko ang buhay mo. May nag-report. Nag-iimbak kayo ng peking alak. Nilaso ng mga tao. Sumama kayo sa amin. Dating kapitan ng Qingxi Village, si Su Dakyang ay gumawa ng lason na alak, nagdulot ng methanol poisoning sa mga uminom. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya. Sa panahon ngayon, kahit sino. Pwede nang gumawa ng alak, pinalayas ang benefactor. Gumawa ng lason na alak para saktan ng iba. Nako, walang utang na loob. Karapat dapat mabangkarote ang baryong ito. Peke at nakakasama, nakakadiri. Paggawaan ng alak ng Wutown sa Qingxi Village, agad, permanenteng, isasara. Now. Ito, Paano? May namatay na. Ano pa ang gusto ninyo? Ito ang opisyal na dokumento. Isagawa na. Sino ang hinahanap mo? Seguridad? Hinahanap ko si Ate Suwan, Master Su. Dating apprentice ako niya. Lakad. Walang oras si Amo Su. Pakiusap. Suwan ate. Sa baryo. Wala na ang baryo. May sakit si Tio Wang, ilang araw na hindi bumabangon. Dinala ng pulis si Dakyang. Walang makain ng lahat. Anong kinalaman ko diyan? Ate, alam namin, wala kang obligasyon sa amin. Pero, sabi ng tatay mo dati, ang galing ng pamilya Suay para makatulong sa mga kababayan. Suwan ate, alam kong hindi kami karapat-dapat. Pero si Tio Wang malapit na siyang mamatay. May 50,000 sa card. Gamitin mo para sa gamutan ni Tio Wang. Ate, Tutulungan ko si Tio Wang dahil tinulungan niya ang tatay ko noon. At walang kinalaman sa baryo ng Qingxi. siya? Ate, hindi ka pa rin babalik? Okay, naiintindihan namin. Salamat. Ginoong Lee na verify na si Su Dakyang tumanggap ng suhol kay Lee Jiangguo, 6 na beses X, kabuuang 1,200,000 at may pag-aagaw ng ari-arian ng baryo. Nitong mga nakaraang taon, nag-fake siya ng mga gastos sa proyekto at nagnakaw ng bayad sa lupa total, hindi bababa sa 800,000. Nasaan ang saksi? Ang dating accountant ay handang tumestigo at 3 iba pang nakakaalam. Ang mga residente ay umamin na. What? Lahat ng ebidensya laban kay Su Dakyang ay narito. Mga record ng transfer, mga lagdaang dokumento, mga testimonya ng saksi, kung isusumbong, hindi bababa sa 5 taon. Ano ang gusto mong gawin ko? Hindi ito tungkol sa gusto ko. Kung lalaban o hindi ikaw ang magdesisyon. Iwan mo na lang. Pag-iisipan ko pa. Hindi na ito matiis. Dadalhin ko ang mga bata sa bahay ng aking mga magulang. bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon? May kapal ka pang magsalita ng pagkakataon. Umalis na ang asawa ko. Hindi na ako kinikilala ng mga anak ko. Walang pera pang gamot sa sakit ng tatay ko. Tinitiis na lang. Noong una, bakit kami naging ganoon katanga? Siya, Wan, napakabuti sa amin. Itinuring namin siyang kaaway. Karma. Ito ang karma namin.
Hindi namin pwedeng maghintay na lang mamatay. Pupunta akong muli kay Xiaowan para magmakaawa. Isasama ko ang matatanda at mga bata. Mapapatawad pa ba tayo niya? Kung hindi susubukan, paano malalaman? Ang nakakuha ng perpektong e-score sa International Wine Taster ngayong taon ay Wang Yang Sigian, Suwan mula sa Tsina. Hindi ka panipaniwala. Hindi pa ako nakatikim ng alak na tulad nito. Ging, sukayo ang magiging ng tradisyonal na paggawa ng alak ng Tsina, ang kinatawan ng tradisyonal na alak. Isang patak ng dedikasyon, 1,000 taon ng pamana, mapabilang sa cover ngayong issue. Ang pamana ay hindi lamang sa paggawa, kundi sa pag-aalaga sa kalikasan. Ngayon sa internasyonal na merkado, ang Wanyang ay mahirap makuha. Ano sa palagay ninyo ang susi sa tagumpay? Ay ano? Ang reseta na minana ko sa aking ama. At isang pusong hindi nakikipagkompromiso. Gian, Su, ang inyong alak ay sumakop sa buong mundo. Gusto kong magtanong ng isang pribadong tanong. Saan ang inyong pinagmulan? Sa Qingxi Village ba? Ang aking pinagmulan ay nasa aking ama at ang kasanayang ipinamana niya sa akin. Pagkatapos ng pagsusuri na pagpasyahan, bayan ng Qingxi dahil sa hindi pagbabayad ng utang ilegal na paggawa ng lason na alak, panluloko sa mga kasosyo at iba pa, maraming malulubhang insidente opisyal na itinalaga bilang isang baryong hindi mapagkakatiwalaan. Paano naman ang mga tagabayan? Malinaw na nakasulat sa dokumento limitadong supply ng tubig at kuryente, pagyayelo ng kredito suspinde ang logistik. Kailan mabayaran ang mga utang maparusahan ang mga responsable sa kanapag-usapan ang resulta. Nagkaotol na naman ang kuryente. Ikatlong beses na ito ngayong linggo. Malapit nang maputol ang tubig. Ginoo, may parcel ba para sa baryo namin? Blacklisted na ang baryo ninyo sa logistik. Hindi makahatid mula yun. Huwag mo akong pigilan. Sayang lang ang oras. Kahit ang parcel ay hindi na naghahatid. Ano na tayo? Ginoong Wang, ang baryo namin. Talaga bang wala na ito? Malapit nang maputol ang tubig at kuryente. Hindi na rin tayo pinapayagang dumaan sa daan. Kahit ang parcel ay hindi na pinapadala. Ito ba ay lugar para sa tao? Wala na. Tayo mismo ang sumira sa ating sarili. Pero ang mga bata, ano ang gagawin? Hindi natin sila pwedeng hayaan na mamatay kasama natin. Ginoong Wang, ano sa palagay mo ang gagawin? Susunod kami sa iyo. Mamalimos muli kay Xiaowan. Siya ang tanging pag-asa natin. Pero sinabi niya noong nakaraang pagkakataon, hindi na siya babalik kailanman. Lumuhod tayo hanggang sa lumambot ang kanyang puso. Lumuhod hanggang maalala niya ang hiling ng kanyang ama. Kuya, pasensya na. Hindi ko naalagaan ang baryo. Hindi ko naalagaan si Xiaowan. Pupunta na ako para mamalimos sa kanya. Dalhin ko ang iyong litrato. Si Xiaowan ang tanging taong makakapagligtas sa baryo. Anong ginagawa mo? Tayo. Pumunta kami para humingi ng tawad. Kung hindi magpatawad si Xiaowan, hindi kami tatayo, hindi kakain o iinom. Noong araw, si Sule ang nanguna sa pagsira ng paggawaan. Hindi ko siya pinigilan, sumabay pa ako sa panunukso. Sinasabing si Suwan ay kumikita ng pera ng masama. Mali ako, noong araw na ihagis ang larawan, nandoon din ako. Hindi ko napigilan, wala akong kwenta. Si Master Su ay nagturo ng personal sa amin ang paggawa ng alak, pero binayaran namin siya ng kasamaan. Napakalungkot. Ito ay tunay na pagsisisi. Tama lang. Saan sila dati? Tatay, nakita mo ba? Dala nila ang iyong larawan. Nakaluhod na ng 6 na oras. Ang mga matatanda at bata, walang pagkain o inumin. Sila ang pumili niyan. Ang larawan ng iyong ama, hawak nila. Desidido ka na? Hindi ko hahayaang ang tatay ko makita ang kanyang mga kababayan na mamatay sa pagluhod sa labas. Xiaowan.
Tatay, Ngayon ay ipinapahayag ang hatol. Ang akusado na si Suda Kiang, guilty ng korupsyon, guilty ng maling paratang at paninirang puri, guilty ng pagsira ng produksyon at negosyo, pinagsamang parusa, sentensyahan ng 6 na taon sa bilangguan. Ang akusado na si Li Jiangguo, guilty ng pandaraya sa negosyo, guilty ng ilegal na pangangalap ng pondo, guilty ng sadyang pagsira ng ari-arian, pinagsamang parusa, sentensyahan ng 8 taon sa bilangguan, at multang 2 milyong piso. Nahatulan na. Si Sudakyang ay 6 na taon, si Li Jiangguo ay 6 taon. Tama lang, dinaya ang buong baryo namin. Si Xiao Wan ang nagbigay ng ebidensya. Utang namin sa kanya. Hindi namin mababayaran sa buong buhay namin. Ito ang ganti. sabi mo, pwede akong bumalik. Pero may 3 kondisyon. Una, recipe ng pang-al sa proseso ng paggawa ng alak, kalidad at bentahan. Lahat ay kontrolado ko lang. Walang sino man ang makikialam. Huwag magtatanong. Huwag maglalabas. Sino mang lumabag, permanenteng paalisin sa industriya ng alak. Transparent ang kita ipamahagi ayon sa trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Walang trabaho, walang kita. Tanggalin ang lahat ng korupsyon at monopolyo. Pangatlo, permanenteng bawal ang paninira, pagpapanggap, at pag-agaw ng kapangyarihan, sino mang manggulo muli. Ang ebidensya ay diretsyo sa korte. Sa oras na iyon, huwag sisihin kung hindi ko natatandaan ang dati nating samahan. Ate Suwan, pipirma ako. Ako ang unang pipirma. Pipirma rin ako. Itong matanda kong katawan. Nakaabot sa araw na ito. Kahit mamatay ako, kontento na. Ate Suwan, lahat ay pumirma na. Tingin ko lang sa resulta ayaw marinig ang magandang usapan. Ate, saan ka pupunta? Pupunta sa pagawaan para tingnan. Hintayin ninyo ang paglilinis. Master Su, narinig ko. Pumayag ka nang bumalik sa baryo. Siya. Ako, si Zhang, tutuparin ko ang aking pangako. 10 milyon garantisadong order. Ipapagawa ko na ang kontrata. Ginoong Jiang, 10 milyon? Masyado bang malaki? Hindi naman. Ang alak ni Master Su ay sulit sa presyong iyan. Lahat ng produksyon ako ang bibili. Kung kulang, dadagdagan ko pa. Ginoong Lee, si Master Su ay babalik sa baryo. Ang mga kagamitan at team, paano ayusin? Yung set sa laboratorio i-disassemble ang maliit na temperature control equipment at dalhin doon. At mag-ayos ng 5 technician para suportahan ang baryo. Yung sa laboratorio dito, Unahin muna si Master Su, kapag stable na ang kanya, saka na natin pag-usapan. Sabihin kay Master Su ang Yupin ay palaging nasa likod niya. Ano ang kailangan? Sabihin mo lang. Kay Ginoong Zhang 10 milyon garantisadong order na ipadala na ang kontrata. Pasalamatan mo siya para sa akin. Darating bukas. Ginoong Lee, salamat. Walang anuman. Ako ang investor. Ang pinupusta ko ay ang iyong kakayahan. Sige, puntahan mo na. Ibalik ang baryo ng Qingxi sa dating ganda. Tatay, Xiaoban, sa wakas nakabalik ka na. Master Su, walang kwenta ako. Yumuyuko ako sa iyo. tayo na kayo. Sabi ko, tayo. Ayaw ko nang makipag-usap na nakayuko. Ate, mula nang pinalayas kanila, wala nang pumunta rito. Mula ngayon, magsisimula muli ang lugar na ito. Tio Wang, Xiaoyu, Kuya Lizao, ang 12 katao na ito, unang batch ng kuponan ng paggawa ng alak. Ang iba pa, lahat ay tinanggal. Bakit? Mga taga Qingxi Village din kami. Bakit? Noong una, ikaw ang nanguna sa pagsira ng paggawaan. Kasama ka. Nanguna sa pagnanakaw ng aking mga gamit. Kasama ka. Nanguna sa pagmumura sa akin. Kumikita ng pera sa masamang paraan. Kasama ka rin. Sinabi ko na, ang mga lumalabag, permanenteng pinatalsik sa industriya ng alak. Maliwanag na nakasulat, pinirmahan ninyo mismo.
Master Su, ano ang gagawin namin? Kailangan din namin kumain. Magtanim, magtrabaho, o magnegosyo ng iba. Pero ang paggawa ng alak, hindi pwede. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. Pagkakataon? Binigyan ba ako ng pagkakataon? Gusto niyong bumalik sa koponan ng paggawa ng alak? Pwede. Patunayan sa pamamagitan ng aksyon. 3 taong walang gulo, walang daya o palusot. Saka na natin pag-usapan. Linisin ng mabuti. Ate, huwag kang mag-alala, babantayan ko. Itayong muli ang tradisyonal na paggawaan. Bawat brick at tile. Dapat sundin ang ginawa ng tatay ko noon. Kung ang matandang kuya ay alam na bumalik ka at ang pagawaan ay itayong muli. Huwag na nating pag-usapan yan. Magtrabaho na tayo. Pagkatapos ng 3 araw. Master Su, ang mga kagamitang ito ay magagamit pa. Itatago ba o hindi? Tanggalin. Lahat tanggalin. Walang maiiwan. Pero, Sabi ko tanggalin. Ang mga basurang ito. Hindi dapat ilagay sa teritoryo ng pamilya Su. Master Su, ang pader na ito ayon sa sinabi ninyo, nag-iwan ng 3 layer. Insulation layer. .ymm ko. Si. Ang agwat ng mga tapayan. Dapat mahigpit na kontrolin. Masyadong malapit ay makakaapekto sa pag-ferment. Masyadong malayo ay sayang sa espasyo. Ate, naisulat ko na lahat. ang itsura na ito, noong panahon ng tatay mo. Eksakto. Hindi pareho. Mas maganda kaysa noong panahong iyon. Mas maganda. Ang unang batch ng starter at sangkap. Darating bukas. Si. Ate, magsisimula na ba ang paggawa ng panimula? Bukas, sa gabi, maghahanda. Sabi ko na, ang kasanayan ay maaaring ituro. Pero may patakaran. Ang mga nasa listahan ay manatili, ang wala sa listahan ay lumabas. Simula ngayon, ituturo ko sa inyo. Bawat hakbang sa paggawa ng alak, pero ang paggawa ng pangunahing pampaalsa. Ako pa rin ang kumukontrol. Ate, gets namin. Magsimula. Ang butil ay dapat hugasan ng 3 beses. Ang tubig ay dapat malinaw hanggang sa ilalim, saka lang ito malinis. Ang temperatura ng tubig ay hindi dapat mataas. Kung mataas, ito ay papatayin ang mga mikrobyo sa pampaalsa. Hindi dapat mababa. Kung mababa, hindi mag-ferment. Naintindihan ba? Bawat hakbang ay naisaulo ko na. Ang pagsasaulo lamang ay hindi sapat. Dapat maintindihan. Kapag naintindihan, saka makakapag-adapt. Ang unang tapayan ng bagong alak ilagay sa imbakan. Nasaan si Sudakyang? Palabasin siya. Utang niya sa amin. Babayaran ba niya o hindi? Si Sudakyang ay nahatulan. Ang kanyang utang. Huwag maningil sa mga taga-baryo. Wala kaming pakialam doon. Ang utang ng Qingxi Village. Ang Qingxi Village ang dapat magbayad. Magkano? Kasama ang interes. 1,800,000. Ang paggawaan ay ginagawang muli. Ang unang batch ng alak ay lalabas na sa bodega. Ang order ni Mr. Zhang at Yupin ay napirmahan na. Ang ibig mong sabihin, Hulugan? Magbabayad ng 150,000 bawat buwan. Babayaran sa loob ng 1 taon. Kapag naibenta ang alak, ang pera ay ilalagay sa iyong account. Ito. O pumayag kayo, o pumunta kayo sa bilangguan. At hanapin si Sudakyang. Kayo ang magdesisyon. sige, tiwala ako sa iyo ngayon. Qingxi Village, si Suwan lang ang kayang magtaguyod. Ang mga taga-baryo, talagang pinaalis ang Diyos at pinabalik. Ate, oras na ba? Oo, oras na. Dumating din si Mr. Zhang. Ang unang bodega ng alak ni Master Su. Paano ko palalampasin? Ito ang lasa. Tagumpay ba? Malalaman lang pagkatapos matikman. Sobrang galing. Mas dalisay kaysa dati. Mas mayaman ang layers. Master Su, lalo ka pang gumaling. Ang husay ni Juan, hindi natin kayang pantayan. Amoy pa lang, iba na sa dati.
Unang banga, tapos na. Ayon sa tradisyon, buksan ang ikalawang banga. Mag-iwan ng sample para sa publiko. Anong amoy ito? Hindi. Imposible. Itong banga, hindi tama. Hindi mo ba sinabing sigurado tayo? Sinadya mo ba? Wala na. Pumirma tayo ng garantiya. Ano na gagawin natin? Hindi sinasadya ni Swan iyon, ang kasanayan. Minsan, nagkakamali talaga. Tahimik. Ako si Suwan, mahigit 10 taon nang nagtitimpla ng alak. Wala pa akong nabibigong timpla. Itong banga, may mali. Kumuha tayo ng sample at isil. Itong alak, ipadala sa akreditadong laboratorio para suriin. Kung ito ay dahil sa aking kasanayan, ako si Suwan, sa harap ng buong nayon, aamin at hihingi ng tawad. Pero kung may nagmanipula, huwag kang magalit kung hindi ako magpapaumanhin. Ito ang CCTV sa likod ng pagawaan. Ang oras ay kahapon ng madaling araw, 1:23. May tao, totoo, may pumasok. Si Sulay. Peki ang video na ito. Si Swan ang nag-frame sa akin. Galit siya sa tatay ko. Galit siya sa buong pamilya ko. Gusto niya kaming lipulin lahat. Ate Swan, hindi siya ganoong uri ng tao. Nagtatanggol ka sa kanya. Hindi ka rin mabuti. Ang tatay mo ay nahatulan na. Ikaw ay nasa aprobasyon pa. Wala ka pa rin pagsisisi. Ang tatay mo ay nagnakaw ng 1,200,000 piso na hatulan ng 6 na taon. Hindi ka natuto sa aral. Gusto mo pa akong saktan? Ako? Hindi ko ginawa. Ginawa mo ba o hindi? Sa korte na ang desisyon. Sa pagkakataong ito, Sulay, sadyang pagsira sa produksyon at operasyon, panloloko, pekeng dokumento, panggugulo, malinaw ang ebidensya ng maraming paglabag, tiyak ang ebidensya, siya ay haharap sa higit sa 5 taon na pagkakakulong. mula ngayon Sulay permanenteng hindi maaaring lumahok sa Qingxi Village anumang industriya na may kaugnayan sa paggawa ng alak. Hindi maaaring pumasok sa paggawaan, hindi maaaring humawak ng lebadura ng alak, sa anumang paraan, magsagawa ng trabaho, sa paggawa ng alak. Sino ang may pagtutol? Maaaring magsabi ngayon. Master Su, wala kaming pagtutol. Karapat-dapat sa kanya. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat humawak ng alak. Master Su, mula ngayon, ang buong nayon ay nagkakaisa. Hindi nagagawa ng gulo. Ang buong nayon ay nagkakaisa. Hindi nagagawa ng gulo. Sige, iyan ang gusto naming marinig, umpisa na. Mula ngayon, mga sangkap, pagbuburo. Paglabas ng alak, 3 yugto, lahat ay isasagawa, ayon sa pamantayan, kung hindi pasado ang sangkap. Direktang ibalik. Sino ang namamahala sa pagbili? Sino ang mananagot? Panahon ng pagbuburo. 3 beses sa isang araw. Talaan, itala ang temperatura, at halumigmit, kung labis sa pamantayan ang pagkakamali. Tapon ang buong batch. Ganyan kahigpit? Kung masyadong mahigpit para sa iyo, maaaring umalis ngayon. Hindi kita pipigilan. Mula ngayon, si Xiao Yu ang mamamahala sa produksyon. Si Tito Wang ang mamamahala sa quality control. Ate, huwag kang mag-alala. Babantayan ko ito ng mabuti. Ang matandang buhay ko ay ibibigay sa paggawaan ng alak. Sino mang magtangkang mandaya o magpalusot, hindi ko siya papayagan. Sinong hindi pumasa? Pagkatapos ng 3 babala at hindi nagbago permanenteng palayasin sa industriya ng alak. Naiintindihan ba ng lahat? 26 na punto, 3 degree. Pumasa. Maganda itong batch. Hindi maganda itong banga. May ibang lasa itapon. Tito Wang, ang bang ito ay nagkakalaga ng libo-libo. Ba, sinabi ni Master Su, lahat ng hindi pumasa ay sisirain itapon. Master Su, narinig ko ang bago niyong alak. Ilalabas na. Ang unang batch ng standardized na alak. Ilalabas ngayon. Sigurado na. Mas maganda pa kaysa dati. Master Su, kukunin ko lahat itong batch. Ito si Master Suwan na sariling ginawang tradisyonal na alak pambansang limitadong unang labas. Sabi dati sa online, hindi man lang maabutan. Oo, ngayon, offline first release, limitado sa 2 bote bawat tao. Mr. Lee, 1 minuto, pagkatapos ilabas, naibenta na. Dagdagan. Pangalawang batch, ilabas. 10 segundo, wala na naman. Pangatlong batch, naubos agad. Sabihin kay Master Su online at offline kabuuang 80,000 bote ang naibenta. Uminom na ako ng alak sa loob ng 20 taon. Ito ang unang uri na gusto kong mag-imbak habang buhay. Si Master Suwan ay muling binigyang kahulugan kung ano ang craftsmanship. Mangyaring mag-restock, ilabas. Ang scalper ay nagtaas na ng presyo sa 3 beses na presyo. Ito ang tunay na liwanag ng pambansang produkto. Ate, nakita mo ba? Buong network pinupuri ang ating alak. Nakita ko.
Bakit ka hindi ka man lang nasasabi? Ano ang dapat kong ikasabik? Ang alak ay natapos na gawin, dapat ganito ang resulta. Tama si Shawan. Ang alak na ginawa ng puso maaga o huli, may makakakilala ng halaga nito. Binibining Suwan ako ay mula sa City Tourism at Cultural Bureau. Pagkatapos ng pag-aaral, napagpasyahan na plano naming gawin ang Qingxi Village bilang non-heritage winemaking heritage base. Ito ang opisyal na dokumento. Inaasahan namin na maipapasa mo ang kasanayang ito sa mga susunod na henerasyon. Salamat. Pagkatapos ng pagsusuri, Qingxi Village ay ganap nang naalis ang record ng kawalan ng tiwala. Ngayon, opisyal nang lumabas mula sa listahan ng mga default. Kasabay nito ay naging napiling model village ng rural revitalization. Tayo. Sa wakas, natanggal na natin ang sombrero. Bayad na ang mga utang, na-renovate na rin ang bahay ngayong bagong taon. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo ng payapa. Payapa na. Dumating na ang share ng kita mula sa workshop. Ngayong taon, kumpara sa nakaraang taon, doble ang kinita. Nagbibilang ng pera. Tigilan mo na ang pagbilang. Ilaga mo na agad sa bangko. Dati, ang ating nayon lahat umiiwas. Ngayon, maayos na. Ang mga order ay hanggang sa susunod na taon. Ang mga taga-ibang nayon ay gustong magpakasal dito. Tama nga, ang anak kong lalaki ay kakabuo lang ng kasunduan sa kasal. Nang marinig ng pamilya ng babae na taga Qingxi, village hindi na humingi ng maraming dote. Inilabas ni Shawan ang ating nayon mula sa putikan. Ang utang na loob na ito dapat alalahanin habang buhay. Tama si Uncle Wang. Kailangan nating isipin kung paano pasalamatan si Master Su kung hindi. Bigyan natin si Master Su ng isang seremonya ng pasasalamat. Magandang ideya ito. Dapat gawin. Dapat itong gawing masaya at maingay. Tay, puntahan kita. Bagong gawa ito. Ang ginagamit reseta na ipinamana mo. Sabi ni Mr. Zhang, mas masarap pa kaysa dati. Tay, tingnan mo. Ito ay ng base ng Heritage Winemaking Certificate. Aprobado ng lungsod. Opisyal na dokumento. Bumangon na ang baryo. Tinanggal sa blacklist. Bawat bahay nagtayo ng bagong bahay. Sudakyang, si Suley ay nahatulan na. Mula ngayon, wala nang mga has gumawa ng kaguluhan. Sinabi mo sa akin, ang kasanayan ang ugat, ang pagkatao ang batayan. Hindi ko gaanong naunawaan noon. Ngayon naiintindihan ko na, Tay. Ipinapangako ko sa iyo, sa buong buhay ko, ingatan ang sining, ingatan ang konsensya, ingatan ang Qingxi. Kuya? Pumunta kami para makita ka. Kuya, nagpalaki ka ng mabuting anak na babae. Ang baryo Qingxi ay sinagip ni Shawan. Kaming mga matatanda ay may malaking utang sa kanya. Ate, tiyak na proud sa iyo ang tatay mo. Ngayon, nagambaga ng buong baryo para gawin ang karatulang ito para kay Suwan, Master Su. Salamat. Masaya ako ngayon, pero may ilang sasabihin ako na kailangan kong ulitin. Una, igalang ang sining. Ang paggawa ng alak ay hindi assembly line. Kailangan ng puso, kailangan ng panahon, kailangan ng integridad. Sino man ang mag-cut corners ay itataboy agad. Ikalawa, ingatan ang konsensya. Huwag man loko, huwag magsinungaling, huwag manakit. Sino man ang makipagsabwatan sa labas na manira sa baryo. Si Sudakyang, si Suley, ay ang kahihinatnan. Ikatlo, huwag magtaksil. Ang Qingxi ay umabot sa ganitong tagumpay dahil sa pinaghirapan ng lahat. Sino man ang tumalikod sa pinagmulan. Ako, si Suwan, ang unang tututol. Ang tatlong ito ay hindi sasabihin ngayon lang at kakalimutan bukas. Ipapasa ito sa bawat henerasyon, itatak sa buto ng Qingxi. Master Su, igalang kita. Noong pinalayas ka sa baryo, iyon ang pinakamalaking swerte na aking nakuha sa buhay. Mr. Lee, kung wala ka, wala rin ako sa kinatatayuan ko ngayon. 30 taon na akong gumagawa ng alak. Nakakita na ako ng maraming brewer. Master Su, ikaw lang ang nagpahanga sa akin ng lubos. Ate, bakit di ka pumasok? Tingnan lang. Kung makita ni Kuya ang tagpong ito ngayon, tuwang-tuwa siya. Nakikita niya iyon. Ang alak ay parang puso ng tao, ang malinis ay natural na mabango.